Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Dito sa mundo, may iba't ibang uri ng pananampalataya. May Kristyanismo, Islam, Judaismo, at iba pa. Kani-kaniyang paniniwala at kani-kaniyang doktrina. Ngunit, alin kaya sa mga ito ang tama? Handa na ba kayong samahan kami upang mag-imbestiga? Inihahandog sa inyo ng punto por punto ang programang Doktrinal Talakayan. Ito ang programa kung saan papasukin natin ang pinakaloob-looban ng isang doktrina o paniniwala kung ito ba ay mali o tama. Doktrinal Talakayan. Tara na't mag-imbestiga. Mga doktrina para sa kaligtasan. Pero tanawa sa whole conversation na to. Na to. I am pointing sa Google. Nakabalo ko nga ang Google dili ikabalaan. Kabalupod ta nga ang Google dili balaan. Ang atong gihisgutan ganina, si Moises o si Jesus, dito sila sa Kamingawan, gisulti ni Stephen. Okay? Gisulti ni Stephen. Walay Abraham dito. Gipangutana sa ka. Kinsa man ning nagtukod aning iglesia diri, imong ka nga si Moises. O sige, gipangayuan ta ka og ebidensya. Siyempre, Bible, gud na kay Bible matong ni adto ka sa Google. Dali lang. Ni adto ka sa Google. Pagbasa nimo sa Google, si Abraham na imo karong gidawat. Gidawat imo karon. So mao nang isulti ko sa imo nga huli ang Google kay ni-change man ka ang Bible to Google good. Ikaw mo ni-change man ka gipangutana pag yun ta kabalik. Karon ikaw mo gipangutana ta ka asa man gyud ang tinuod, si Abraham or si Moises. Bro, ikaw mo nagsulti bro nga holy Google. So dili ako. Okay ha? Sunod, anong nigamit ko og referensya? Actually, akong gamit ko ron sa ChatGPT. Dali ay. ChatGPT. Akong gamit ko ron sa ChatGPT. Ana bro, ito naman kay ChatGPT. Kinsa man gyud dito sa duha bro, si Abraham o si Moises? Kinsa man? Ito bag naman ni ChatGPT dire karon lang, ingos ChatGPT, bukod kay Abraham, si Moises ay isa ring mahalagang figura sa kasaysayan ng Judaism. Klaro mo nasulti ni ChatGPT. Si Abraham ay itinuturing na isa sa pangunahing tagapagtatag ng pananampalatayang Hudyo. Si Moises naman ay mahalagang figura sa kasaysayan ng Judaism dahil siya ang nagbigay ng batas. Klaro mo na. Sa ito pa, co-founder si kanang Moises, kasi may naghatag sa batas. So karon para sa imuha, pamutana ko niya kanang kuan niya, kanang seryoso ning pamutana sa imuha. Kinsa may bugat bro, si ang ChatGPT o ang Biblia? Niya. Para namong Katoliko pareho ra. No? Ang Biblia balaan, pero dili tanang kamatuoran nakasulat sa Bible. Di na mga bakak diapon nga mga kuan. Dili,
Lahi na po ingon ko. Simutan na lang gani ko, oo lang gito Kasi dili. baka, Pagka oo, kasi baka, ako nagisgot og, dili, Bro, dili na bawa bro. mo stand. Ano ra ko? bro, wala ko nagisgot og bakak. Ayaw lang gito ayaw karanta ko din sa makaranta din i-insert, ka SDA ra kay mo kiturga. ayaw i-insert ang term bakak, kaya wala ko nagisgot og bakak. Sige, sige. Ingon So, ko, buti mong pasabot nga, dili, buti mong pasabot, ingon ko, dili tanang buti mong pasabot nga, kamatuoran. ang Bible dili 100% tama o gatiris. Yes, bro. Ha? Yes, bro. Hindi man. Dili tanang kamatuoran na sulat sa Bible. Ano man? Okay, sige. Ay sa ha. Kung Sige, sige, mangutana ta, unsang tuiga na abot sa Pilipinas ang Kristyanismo, dili katubag si Bible. Si ChatGPT makatubag. Yes, correct. Okay? Pero, So, only- dili tanang kamatuoran na sulat sa Bible. Muna mo gamit ko ChatGPT as reference, backup. Yes. Ah. Yes, only dumb people ask that question, no? Kung mag-ingana na gani, no? So akong kon sa imo ha, akong next question sa imo ha. So ang ChatGPT 100% pud ba nga tama pod? Accurate ba sa iyang information? Depende sa kuan bro, sa imong ipangutana bro, kay basi mangutana ka nga nadakpan na ba si Kibuloy, wala man siya update ana karon nga information, di siya katubagan na dapita. No, ang akong ginapawtana ay ang pointing the integrity of ChatGPT. Oh. Sa imuha ba? Sulayin na lang. Sa imuha ba ang tubag ba sa ChatGPT para Sulayin sa na lang, bro. imuha ba kasaligan? Bro, sulayin na lang bro, aron na kuan na to ganina kagayan, basa ko ganina may tungod sa kuan sa fundamental learning, uyon man ka. Hindi akong butana sa imuha ba? Ito rin lang gusto. Oh, lagi. Ang ako bang butana sa imuha ba? Pangutana. Kana bang tubag sa ChatGPT? Ang tubag ba sa ChatGPT 100% ba imo bang kasaligan? Masukod na bro, pangutana bro, atong ChatGPT mo tuba bagyo tinuod. Imo man yung ibali man mo sa kung pangutana noon. Sige. Ikaw mo lang ipawtana. Lami man gyud ning Kasaligan ba? Bro, lami ni mangutana ka bro. Ano na lang, reliable ba para sa imo? Reliable ba ang ChatGPT? Depende sa gipangutana. So, depende sa okay. Kung depende sa pangutana, unsa man imong basis nga true ang iyang gitubag? Di ka kasupak. Unsa? Di ka makasupak. Hindi makasupak. Ikaw ba, pangutan-on taga ba, unsa man ang imong basis nga tinuod ang iyang gitulti? Depende So, lagi. pa, kung halimbawa ani, kung wala, kung dili gyud reliable sa imo 100%, sa to pa, depende sa imuha. Ikaw, depende sa imuha lang. Depende sa pangutana. Mangutana ko ron. Dili ba? Ito, mangutana ko ha. Ikaw ba? Kita, mangutana ko. Sige, ikaw, pangutana di, pangutana di. Kita, mangutana ko. Sige ha. Ikaw, pangutana. Sige ha. Ako karon diri ha. Harita karon. Sabi ni Chris Bacalares, tungo na. Sabi, ako ipakita sa screen ni Kwan, ako ipakita sa screen ni Kwan. Yan lang, yan na. Sabi ni okay. Sabi ni Pastor Chris Bacalares na ang verb present tense daw ng founder ay fine. Tama ba? Tama ba si Pastor o mali? So, ingom ka, mungtan ako. Ay, sa! Kabalo ka, brother Gando, no? Wala ko na kay Pao kung ignorante lang yung kao, imo nang gituyo. Ang nangutana sa present tense during sa debate, si Darwin Gitgano, nangutana siya. Wala nag-explain. Ang gitranslate ni Pastor Bacalares, gitranslate niya. Nangutana siya, unsa man ang noun sa founder. Ino si Pastor Bacalares nakakaplag. Si Darwin Gitgano nangutana siya nga unsa di ay past tense di ay sa founder. Siya ay nangutana. Siyempre, bago lang ko nag-review. Kung tuyo gina nimong pagka-ignorante nimo o ambos bago lang ko nag-review bro. Actually bago na ko naka-post og abong episode, gi-review gina ko tanan-tanan no. Linglitok yun si Bacalares yun nga ang noun, ang verb present tense sa founder kay find. So ato po sa ChatGPT karon, sabi ni Pastor Chris Bacalares na ang verb present tense daw ng founder ay find. Tama ba si Pastor o mali? Sa tubag ni ChatGPT. Nakakaplag ang gisulti dili find, nakakaplag.
Bisaya iyang gigamit. Ayo pa makatubangan Unsa may in English na nakakaplag? Hindi, fine. Fine. Oh, masakto lang yung fine. Oh, so sa tubag ni Kuan. Sa tubag ni ChatGPT ha. Ako siyang ipangutana. Sakto ba ang giingon ni Bacalares nga ang verb present tense sa founder kay fine? Ang tubag ni ChatGPT, basahan ninyo mga kaigsunan ha. Basahan ninyo. Kung sa tubag ni ChatGPT sa akong pangutana. Sabi ni Pastor Chris Bacalares na ang verb present tense daw ng founder ay find. Tama ba si Pastor o mali? Kung sa tubag ni ChatGPT, mali si Pastor Chris Bacalares sa pagsasabi na ang present tense ng salitang founder ay find. Ang dalawang salitang ito ay magkaiba, ang kahulugan at pinagmulan. Find, present tense, ay isang pandiwa, verb, na nangangahulugang makakita o matagpuan. Halimbawa, I find my keys on the table. Nakikita ko ang susi sa mesa. Founder ay isang pangalan, noun, tumutukoy sa isang tao na nagpasimula o nagtatag ng isang organisasyon, institusyon o kilusan. Halimbawa, Abraham is considered the founder of Judaism. Si Abraham ay tinuturing na tagapagtatag ng Judaism. Kung ang ibig sabihin niya ay ang pandiwa verb na nauugnay sa founder, ito ay found na nangangahulugang magtatag o magpasimula. Ang present tense ng found ay found rin. Halimbawa, she founds a company. Nagtatayo siya ng isang kumpanya. Ang find at found ay magkaibang pandiwa at hindi dapat ipagpalit. So, palpak si Bacalares. Unya, bro. Oh, paminaw ha. Na ako'y dictionary, bro. Na ako'y paminawan ta ka, paminawan ta ka, paminaw ko. Na dictionary dayo, na dictionary. Ang pangalan sa dictionary, English Visayan Dictionary. Paminaw ha. Sige. Oh. Gipost ni Darwin. Okay. Sige ha. Hingon dia nga nani sa akong dictionary ha. Sige. Gipangutana ang gipresent ni Pastor Bacalares nga ang founder sa 770s is Ellen White. Founder ang gigamit niya. Tama bro? Tama, okay. Ang gipangutana siya ni Darwin Gitgano unsay past tense sa ang tamang word. Bro, past tense. Nag-review ka. Ang pangutana ni Darwin Gitgano sa iya unsay past tense sa unsang word. Dili, ang putani pa din Darwin sa iya ha. Unsa may Bisaya sa founder. Ang gitubag ni Chris Bacalares. Hingon. Bro, hingon. Unsay Bisaya sa founder. Oh. Ang tubag ni Pastor Bacalares unsa gani? Makakaplag. Taga-kaplag, magakaplag. Okay, nakakaplag. Bro, mangutana ko sa imo ha. Mali o tama? Na ay deception, bro. Kay niingon mo si Bacalares. Bro. Aysa bro. Ako sa klaro na ay deception. Ngano man, kung tanong nagsupak si Bacalares sa among pagsabot nga ang founder magtutukod, kung tanong siyang kasupak, iyang gigamit ang iyahang dictionary, English Visayan Dictionary. Ako may nagpalit to. Ako may nagpalit ha. Unya sa kadagang higayon. Ayaw pug nga. Ayaw pug nga ba kay ibuti? Ayaw pug nga ba? Bro, ayaw pug nga ba kay ibulgar nako? Bro, ayaw pug nga ba kay ibulgar nako? Okay? Oh, sige. Sa kadagang higayon, gipangutana si Bacalares about sa Bisaya sa founder. Gibalik-balik niya basa iyang English Visayan Dictionary. Ang nabutang iya jud kuno ng litokon. Niya, founder, taga-kaplag, magakaplag. Sa ilahang dialogo ni Padre mo pa gihimo pud niya. Taga-kaplag, magakaplag. Ang pangutana, nganong wala man niya basaha ang magtutukod, nga mo man igauna. Unya, hugtanon siyang nagsupak. Tubagda sa ako. Ayaw sa ko pangutana. Bro. Naka-explain na ka. Ang akong pangutana sa imo, sa pagtubag niya sa pangutana ni Gitgano nga, unsay Bisaya sa founder. Nitubag si Pastor Bacalares nga, makakaplag. Akong pangutana nimo, sayop ba or dili? Kategorikal na sayop ba or dili? Kungko, nangutana si Pastor, tubag na, okay. Bro, sige. Dili ka magkategorikal na kung blogibota sa debate ron. Sayop ba o dili? Sige na lang, sayop ba o dili? Sayop ang iyang paggamit sa dictionary. Ano man? Dictionary tubag man akong gipangutana. Sayop ba ang ayaw lagi pagbuot kay akong ipaklaro ba nga sa kadagang higayon niyahan ning gibasa
Ingon siya, hugtanon siyang nagsupak nga ang founder sa Katoliko magtutukod. Ikapila niya nagibalik-balik, bro. Ikapila niya gibalik-balik, bro, nga hugtanon siyang nagsupak sa among interpretation nga ang founder magtutukod. Kaya gingon sa dictionary ko, no, tagakaplag, magkakaplag. Pero iyang gilaktawan ang term magtutukod. No? Busa, Okay, sayop, natubag na ka. sayop, Natubag na ka. Sayop. Okay. sayop Okay. ang iyang paggamit sa dictionary kay iyang gilaktawan ang magtutukod. Okay. Karon nga nasakpan na, lalaban-laban mo. Dili, kami na, sagod ni, Ay, laban-laban na kay Ang lang nasakpan na. ko simple nga question. Okay, ang imong tubag sayop, okay. Imong Bistado tubag na. sayop, daghang ka discrimination, okay. Kini karon kay usa di ay sa meaning sa gipost ni Digit Gano, usa sa meaning di ay kay magkakaplag. Usa sa iyang meaning ba magkakaplag. Nganong birahon ginako ning word nga magkakaplag. Sige. Kay nganong birahon ko ni ang word magkakaplag. Ah. Kay pagpangutanan ni Digit Gano kung unsa ang past tense aning word nga magkakaplag sa English pa ni find money di pa na sa unsay past tense aning founder ko, no, ang gigamit ang giingon ni Bacalaris magkakaplag. Nakita din niya sa iyang gipost nga tama kay dunay magkakaplag, pero tama pud kay dunay poy magtutukod. Ito pa ang meaning tulo ka buok nga adri mabasa na to sa iyang gipost. Sakto. Okay. Tolo. Pero imong giingon sa kuha nga sayop gyud. Nganong sayop anak ko timo nganong sayop. Sayop kay wala niya gigamit ang first nga translation. Translation man, hindi man ni definition. Okay. Pwede di ay masayop. Nga dunay choices nga tulo ka book isa imong gamiton, pwede di ay masayop. Ano yan? Sayop ang usa kay dapat tulog yun. Ano yan akong gitubag na ko? Unsa klase nga pagtuon na imong ginauna? Akong tubagon, ako nang gitubag, akong balikon. Ingon ko, sayop ang iyang paggamit sa dictionary. Hinga naman, hugtanong nagsupak si Bacalaris sa among pagsabot sa founder nga magtutukod. Hugtanon siyang nagsupak, ana. Muna ningon siya, unang iyang basahon, tagakaplag og magkakaplag kay hugtanon siyang nagsupak sa among interpretation sa founder nga magtutukod. Nganong iyang hamang supakon nga apil man sa definition. Brother Jando, niad tong certain event niya tong dialogue. Niad tong certain event niya tong dialogue, Brother Jando. Okay na, valid na imong reason, pero dili na applicable at tong time nga nagkuhan sila Ay, applicable bro, applicable kay bro. Wala na dito mahisgutan nga kay mahugtanon sila nagtupak. Wala na dito. Oy, Arita sa certain event ba? Kay ang certain katong event manggod, ang kuha nato, ang discussion nato, may tungod lang siya sa founder nga magkakaplag. Wala gigamit ni Pastor Bacalaris ang word nga magtutukod kay magkakaplag siya. Gisupak na ni Darwin, gitganog ningon siya nga, di dapat find na kay ang noun na finder. Sa pa, sayop, ang buti pa sayop ang gisulti, nga gigamit ni Pastor Bacalaris ang word na magkakaplag kay ang noun anak niya dapat finder, dili founder. Mao man ang masabtan nimo dito sa iyaha. Pero diri sa iyang gipost karon nga imo po ning giuyuran pod nga ang meaning gyud sa founder is nahimong tulo diri ka buok, magtutukod, magkakaplag o nakakaplag. Ang gigamit ni Pastor Bacalaris is kining word nga magkakaplag. Ang utana ko sa imo duna bay sayop. So ang imong sulti sayop na ang iyang paggamit kay mo dili man siya muuyon sa amo ang declaration pod. Mao man imong pasabot Brother Jando. Pero Jando, dili valid ang imong reason. Kabalo ka, dunay saying sa English nga Brother Jando nga dili nimo pwede ma-prove ang imuhang stand diha tungod lang kay dili uyon imong ka-argumento. Botang ko pasabot linawon ko Brother Jando ha. Halimbawa, dili ko muuyon sa imuhang dili ko muuyon sa imuhang kining baruganan, it doesn't mean nga you are right, I am wrong. Ito nga na Brother Jando ko tungod kay nata sa point sa argumento. No, dili siya masugot. So, ang certain lang gid nga atong diskusyonan lang gid diri. Katulad yung unsa man din yung founder gid ay magkakaplag ra ba gid ni or magtutukod ra ba gid ni. So, ako Brother Jando, makain ko nga diri repita, nasipiat ka diri repita. I don't mean to hurt you ha. Sipiat ka diri kay nganuman, duha man gud ang meaning diri, pwede magtutukod, pwede makakaplag. Now,
karon mo comment ko atong gisulti nimo nga kay si Pastor Chris dili man gud siya muuyon nga nagsulti ang Katolik nga founder ang si Jesus Christ sa Katolik. Balik na sa katungtana. Asa dapit mabasa sa Biblia, dili referensya, asa mabasa dapit sa Biblia nga ang founder sa Roman Catholic Church is Jesus Christ. Founder, word nga founder ha. Saa ba? Anong magsugod na po ang limita? Ayaw limitahe lagi. Sige. Ako hindi na mo limitahe. Radyo lang basa na lang. Okay, dili na. Okay, sige, go. Kadya lang bro, akong gi-review tong kuan katong video nga nakatbangay mi ni Bacalares ha. Jud lang. Sige. Ako i-review to jud lang ha kay. Na-save ba ni nako? Kadto lang. Ako sa double check kung na-save ba ni nako ning videohan ni nga ingon siya hugtanon siyang nagsupak nga ang term founder is magtutukod. Ni ko nun ha. Kay ako double check ng mga save videos na ko dire kung naa-pa din na appeal pa tong ingon siya nga hugtanon siyang nagsupak nga ang word founder is magtutukod. Okay, wala siya dire so atong tanaw sa ako ang mga external na to. Okay, dire sa YouTube ako magisubay din sa YouTube. Ako sa play ha. Counterpart. The Apostolic Church became an independent organization separate from the nation of Israel. National boundaries were discarded, giving the church a universal character. Instead of national church, it became a missionary church, existing to accomplish God's original plan, which was restated in the divine mandate of its founder, Jesus Christ, make disciples of all nations. Unsa may pangutana? Ang pangutana, Iko man kadi kita kam. unsa man ang Apostolic Church? Ay, giputol na po, giputol. Tawagan. Balik ka gabihan ang lain kuan. Kuan pa magaglain comment. Nagkuan ko dire bro sa katuwa mo dialogo ni Bacalares ba nga ingon siya hugtanon siya nagsupak nga ang founder magtutukod. Di ka gusto ipadungog nako? Sige go. Yun, so pinabasa ko kay Chris Bacalares yung intention. Ano? Ang word nga tukod build, dili na siya gitawag og literalistic. Kay kung literal gani, meaning simento kabilya. Dili na, mao. Ba't siya napunta doon? Punta na magkakon sa context. Okay? Matubag na ko? Kaya nga, mapagnan ka sa akong technician diri, bakit kasapaw maguga. Okay? So, matubag na ko. Ang context ani, it talks about the church. So, siya pakita kay taas nga video. So kay pag-trace. Then, iya dyan kong giingnan nga, kung miingon mo karon nga ang term founder, nagkahulugan na siya og magtutukod, supak kayo ko. Supak ko siya. Pero asa mo itong, ako pitawan itong short part of the video nga niingon siya na, kay, nasa na matrace yun na to the pita. Nga, iya dyan ang kuhaan yun. Taga mo siguro ka og kuan siguro no og load kuan rin ako promo ra promo rin mong gamit nimo kay sa Tagalog man gud bro tagapagtatag sa Tagalog unya nagura man nagsukway ka Bacalares kay ang iyaha magkakaplag tagapagtatag magkakaplag lahi ra man nagmeaning nakakaplag ko kwarta sa dalan dili ko may nagtukod sa kwarta pero nagtukod ko ako lang gyud emphasize mo ba nga unsa masabtan nimo nga ang Bisaya pag ingon man gud nato Bisaya dili man gud to meaning ang atong gikan translation man gud translation is duha gid ang translation tulo di ay ang translation dili sa duha dili po to siya meaning kundi translation siya atong balikan sige mao bitaw na nga makaingon ka nga anong sayop man ang iyang gigamit tungod kay kami mismo, si Pastor Bacalares po mismo, amo ginang i-affirm bro nga ang Seventh-day Adventist, wala ginang masulat sa Biblia nga gitukod ni Jesus Christ. Neither the Roman Catholic.
mao na bitaw nga kung ato magbinyasahay taan na wala gid tay mabasa directly. So ang Referensya, himuon ninyo mangita mo reference. Referensya ako. Iwa, Oo, magiging sa mangita Biblia mo tanan. reference lagi. Oo, kay Bible lagi among ginakasihan no. So di magyapon ta magkasinabot kay para sa inyo dili man gid mo tula skriptura, mo gamit mong gid taglain nga reference. Okay na ato nang i-assume na to dili na mo dawaton kay since kasi binadindit man mi. Pero sa inyong mga reference sa libro, kabalo ka unsay nakasulat, ingon siya diri nga hindi lang ha? Ingon siya hindi lang bro ha? By tradition, the founder of the Roman Catholic Church considered to be Jesus Christ. Ang bitog mutuo ka ani nga kuan, mutuo pod ka ani nga kining statement ka reference. Mutuo ba ka ani? Ingon sa nga, Ingon nga ang statement niya ba, by tradition, the founder of Roman Catholic Church is considered to be Jesus Christ. With the Apostle Peter as the first pope and leader. yes, by tradition, sakto. Traditionally. Oh. Sakto na, Yes. traditionally. Kay ang SDA bitaw, wala man sila yung libro nga nagsulti, traditionally founded by Jesus Christ sila. Wala man. Yes, bro. Oh, bro, tama. Traditionally Mao yun. na diha, bro. Mao na diha ang atong differences. Mao na yung kalahian sa atong pagtuo sa Ginoo ba. Sa nakabisa day. Okay. Unsay naka-different bro? Tungod kay dili di ay siya 100% 100% accurate ug dili di ay siya biblical Ay, ang mali! term. Sige, gamitan siya og tradition. Ang tradition bro, ang Mali. kasabot mo ka tradition bro, no? Nakasabog tradition bro. Ang tradition gali bro, kanang moonay ka matuura nga wala na sulat sa Bible. Wala ka kabaluan na. Ito basahon na, unang Tesalonica 2.15 ha? Sige. At ang basahon, unang Tesalonica 2.15 gamit ang King James Version. Naman na, unang Tesalonica 2.15. 2 Tesalonica ba to? 2.15. Ingon dire, Ingon dire, wait lang. Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or our epistle. So, nagtudlo sila og tradisyon ng mga apostol. Sabot ba kay tradisyon? Dili ang ituuhan kay tradisyon. Dili accurate kay tradisyon. Sa 3:6 dire ingon dire, now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that you withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which he received of us. So nanudlo ang mga apostol ug mga tradisyon. Pasabot ba ilang gipangatudlo dili accurate? Muna interpretation nimo ana. Sa iyo pa jud kay nimo bro. Bro, atong gihisgutan karon dinhi atong gihisgutan diri katong pagka tukod ni Jesus Christ by tradition. Wala ta maglalis diri, wala ta mag-argue diri bro, may mahitungod sa general tradition itself. Kato ba yang pagtukod by tradition lang kato pa, but ipasabot nga ang paghitukod kan Jesus Christ nowhere found in the Bible, only ang tradition. Mao nang gusto na kong itutan na sa imo. Kato pag ingon nimo karon nga paggamit nimo sa word ng tradition nga tama and correct siya tungod kay gigamit sa mga apostol. Ayaw kalimot bro nga may nakasulat sa Colossians chapter 2:8. See to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit according to human tradition, according to the elemental spirit of the world and not according to Jesus Christ. Dara bro na-trace na ako bro ang pag-ingon ni Bacalares bro. Paminawa bro ha. Sila no, dahil naman ambak naman nung kay. Akong gitrace bro kay ako pakita sa imo ang gingon ni Bacalares. Oo niya na lang na, kini lang sa tadre. Wala na po ni gusto mo na po ko. Kung sa ang kahulugan. It might be lahi ang imong kahulugan. Kaya inyong kahulugan niya na magtutukod man, di ko mo agree. Ingon siya dire, ang among pagsabot sa founder, magtutukod, dili siya agree. Balik ko na ko ha? Busayon, kung unsa ang kahulugan. It might be lahi ang imong kahulugan. Kaya inyong kahulugan niya na magtutukod man, di ko mo agree. Nganong dili man siya mo agree, nga sa iya ang dictionary gigamit na amang gid ang term magtutukod.
So, Na, kung magsigita, ambak-ambak ka niya, buta, Pre, asa kita mabot, naapa bro. pa dito sa tradisyon. Asa bro, ako lang asa bro, ako lang isingit ni bro kay ako ipakita ba nga sayop ang paggamit ni Bakalare sa dictionary kay hugtanon siyang gasupak nga ang founder magtutukod o kaya yang basahon dire taga-kaplag lag magkakaplag o nya naman din magtutukod so nangilag yun si Bakalare sa kay hugtanon mo siyang gasupak pero di niya basahog tuyo. Sige, bahala Oh. ka unsay comment nimo against niya. Ako lang ning- kita istorya ta. Ako lang nagipakita lang. Ay labo ako lang ipakita ba. Pero aron makita ba nga nangilad yun siya gamit ang dictionary. Oh, sunod mo tong tradition go. Okay. Iuyon ka ganina ha nga by tradition gyud ang pag-angkon sa church, sa Roman Catholic Church nga founded by Jesus Christ. Niuyon ka na ganina. Unya imo pang gipabarugan nga ano mga tradition nagahold pud tradition ang mga kuan, ang mga apostolate which is giingon nimo nga kuan tama para pabarog nga tama ang by tradition. Mark chapter 7 verse 8 to 9. You leave the commandment of God and hold to the tradition of man. Gidungagan pa sa Colossians chapter 2 verse 8. Diri bro, gipa-emphasize ko diri contrary to what you read. So Mateo, Matthew 7 verse 8 to 9. 7, 8 to 9. Sige, go. Oo. Doon na sa Colossians chapter 2 verse 8. Sige. Ang tambag diri gingon sa tambag diri nga see to it that no one takes you captive by philosophy of the empty deceit, according to human tradition, according to the elemental spirit of the world, and not according to Jesus Christ. So, mao na nga magsige og pangutanan nimo sa Bible na ba kay mabasa. Yung ka nga along kog limitihi. So, adto ta sa reference. So, sa reference gisulti man dito tradition, bro. Tradition, not to according to Jesus Christ o sa Bible. Mauna ang atong amo nang indifferences nga atong gi-argue diri nga by tradition ang Roman Catholic by tradition according to the reference nga si Jesus Christ nagtukod or gitukod ang Roman Catholic ni Jesus Christ ana Bro. pero kami ang barugana na mo lahi Bro, either ato Seventh-day sa Adventist specific bro, kung unsa ning gipasabot nga tradition of man. Unsa ning tradition of man giskutan diri sa mga gibasa? sige. Unsa na nga tradition of man? Okay. Sample na to. Tradition of man. Nga kamo nag-believe, nagtuo mo, nga si Jesus, Dili ba? ang Roman Catholic, Kaning Marcos, Jesus Christ. kaning Mateo 7 gikuha niyo ba? Mateo 7. Sa to Mateo 7. Matthew City, 8 hangtod 9. Dili na mo basa diri bro, kang ingon diri kay ang mangayo, atagan og mangita magkaplag manuktok ablihan. Mark, sorry. Mark. Mark 7. So, Mark 7. balik ko sa niya nga tradition of man? You leave the commandment of God and hold to the tradition of man. Usa na nga tradition? Ang akong comment ani, kanang pag-angkon ninyo. Usa niya nga tradition bro? Usa niya nga tradition? Dili akong point diha sa gisulti ba? Kay nigamit man gud kag ganina tulog tradisyon nga wala nimo gi-specify ha. Akong point diha ba nga ang dili tanang mga tradition gyud no, dili tanang mga traditions nga sakto ug tama sa tubangan sa Ginoo. That's why ang amo sakto lagi na. So contextually unsa nga tradition of man ang gipasabot dire? Basaha diha bro. Ato basahon na. Ato basahon kung unsa nga tradition of man ang gipasabot dire. Sige. Yan dire. Og midugang si Jesus sa pag-ingon, gisalikway ninyo ang mga sugo sa Dios ug moinoy gituman ninyo ang pagtulunan nga iyas tawo. Ug miingon pa gayud si Jesus, maantigo gayud kamo nga mosalikway sa balaod sa Dios aron lamang matuman ang inyong kaugalingong pagtulunan. Kay nagsugo si Moses tahura ang imong amahan ug inahan. Ug ang magsultig daotan mato siyang amahan ug inahan kinahanglan nga patyon. Apan kamo nagtudlo nga kun ang usa ka tawo may butang nga ikatabang unta sa iyang amahan ug inahan, apan miingon siya kurban kini. Nga sa ato pa iya kini sa Dios, dili na siya kinahanglang nga mutabang pa sa iyang amahan ug inahan. Niining pagiha wala ninyo itudlo ang pulong sa Dios diha sa mga pagtulon-an nga inyong gipasun sa uban og daghan pang mga butang nga sama nini ang inyong gibuhat. Alahi di ay bro, ang tradition of man di ay bro, katong nagtudlo ba nga bis ilang itabang sa ilang ginikanan, ilang insulti nga di katabangan kay para sa Ginoo niya ako katabang. What tradition of man?
Naliko magkaglae nga pagtuon na mga di man na may Sige, dili man na sige, may context. Okay na. Kasabot ko. Sakpan ng Kasabot ilan. ko. Ang akong punto ganina ba, you are living the commandments of God and no tradition of man. Ang usa sa mga example na dito ibasa ko lang. Now, ang akong pangutana, kining pagsige ninyo kingon nga ang Roman Catholic tinukod ni Jesus Christ. Tugo ni Jesus Christ, part ni sa commandment o tradition lang ni sa tao nga Catholic? Unsa man ang usa commandment? Anong naabot maka commandment nga ang gilitok si Kristo ang nagtukod sa Iglesia Katolika. Commandment ba day na? Mao gani no. Ang ako pangutana karon kay ato manggi ka og categorical question bro. Sigurado bro nga both valid ang imong ihatag. Ingon ka dili ta mag-categorical kay wa ta nagdebate. Mo gina ingon ka commandment of God ba na o tradition? Mao gani. Kasi tawag ni mo na di na categorical. Mark chapter 7 verse 8 to 9 kay imo manggi-argue sa puaa nga lahi ang pasabot dinhi nga tradition sa pagbiya you live the commandments of God and hold to tradition of man unya do na siya itumpay dito so do na siya i-refer dito karon ang akong pangutana sa imo ha ang pag-angko ni ang pagsulti ninyo ba nga ang Catholic is gitukod ni Jesus Christ unsa man ni siya sugo ni sa Ginoo o tradition lang ni sa tao? Naabot na pong sugo. O sulti lang, kung dili sugo. Anong isulod man yung mo? Bro, palasi man na siya bro. Kaya imong yatang nga categorical, wala man mitunong sa reality. Ang tubag ana bro, ang tubag ana bro, mao na fact. Mao na fact. Okay ha? Dili siya sugo, mahulog sa tradisyon, dili siya sugo. Pero fact siya, realidad gid siya. Kay dugay na mo nagipanghagit sa mga pastor sa una kung dili si Kristo ang founder sa Roman Catholic Church kinsa man. Abi nimo no, ang yawa impre. Ang samot na nung yawa. Dili manggali ang yawa ang nagtukod sa Satanic Church? Utok ba utok? Ang yawa lagi nagtukod kung dili si Jesus Christ. Bro, asa nga history nato tinawa. Ingon ko tanang isday baka ko makita ni ron. Asa nga history nato mabasa nga si Satanas nahimong tawo o nagtukod og Roman Catholic Church. Okay, tubag ako ha. Sige, karon makita yan nga muluto lagi ni nga baka ko lagi tanang isday lagi. Dili ni categorical ha. Asa mabasa? Asa na to nga standard reference mabasa nga doon ni Satanas na himong tawo unya nagtugot sa Roman Catholic Church. Kaya ang mabasa ra ba nako dire, Catholic Church was founded by Jesus Christ. Sige, ikaw tumpangin na. Pakitay ko standard reference nga Roman Catholic Church was founded by Satan. Sige, go. Okay. Ang imong pangutana ni kinahanglan og explanation, dili ni sa categorical. Reference bro. Aron malikay nato ang private interpretation. Bro, aron malikay to ang private interpretation. Tagay kog reference. Private interpretation. Number one bro. Nagpatabang ka sa ako to prove kay dili man ka kay ni assume. O tanto kun lang ka ni dawat lang ka nga ni assume lang nga dili na to dawaton nga niuyon ka sa kuha nga dili gid si Jesus Christ kay tradition. Ang imong question karon pag-prove sa kuha. Kung dili si Jesus kinsa man ang akong gisulti si Satanas. Asa mabasa? Asa mabasa nga standard reference nga Roman Catholic Church was founded by Satan. Dili ko mo atong standard, bro. Bible. Sige. Asa nga bersikulo sa Biblia mabasa ang mabasa gid ha? Roman Catholic Church was founded by Satan. Kay ako ipagawas mo ng bersikulo dire, kung dili mabasa ang Roman Catholic Church ug ang pulong Satan sa usa lamang ka bersikulo, pakak yun mo ha. Sige. Okay, ilom ka ha. Sige, basaha usa nga bersikulo hatag. Brother Gando Alvado. Ang akong statement, akong tubag kay imong pagpangutana nga kay dili man ka at si Jesus Christ ang nagtukod sa Catholic kinsa man. Ayaw ko pagbuti sa akong tubag pero ako ipakita nimo, pasabot nimo dili pa lang na responsive. Dili pa lang na responsive, dapat responsive.
Sige, tubag. Itubag ko karon ang atong pangutana, ang imong pangutana kay kung dili man si Jesus Christ ang nagtukod sa Katolik, kinsa man ang akong tubag pod verbatimly si Satanas. Asa lagi mabasa lagi Ang pangutana ka karon hilom ka. Asa lagi mabasa? Sige, asa mabasa? Walay ba susay dire kay ako naminaw bi ako ganimo ganina. Sige, basa lagi. Okay, tubag ko ha. Una, ang imong akong tubag ay buti kay ngano man tubag man ni nako whether you like it or not i-prove nako prove man ni kaya dili ta magbinasahay kay una you assume you commit a fallacy of complex questions nga nag-assume ka nga si Jesus Christ yun ang nagtukod ganina, so mao nang naka-grace kag pangutana. Ikaduha, you assume nga ang Roman Catholic jud mabasa jud sa Bible. That is why pangutana ka sa kuha asa mabasa sa Biblia nga ang Roman Catholic Church gitukod ni Satanas. You assume nga naa Biblia nakasuwat ang Roman Catholic Church. Okay? So akong tubag nganong si Satanas atong masabtan. Niya paminawa ha? Sige, go. Paminawa. See to it that no one takes you captive by philosophy of empty deceit. According to human tradition, ikay nagsulti ganina. Bro, basaha ang Roman Catholic. Pagbatun sa kamay pamatasan ko. Roman Catholic, basaha. Sige. Pagbatun sa o pamatasan kaya nag-explain ko. Explain man eh. Unya na pag-rebatal. Unya rebat man ko. Okay. So, ingon siya, doon ay principle diri sa Bible. Doon ay principle diri sa Bible sa Colossians. Nag-ingon nga, see to it that no one takes you captive by philosophy of empty deceit. According to human tradition, ang best example ani ganina, katong sulti nimo, katong pag-angko nimo nga by tradition sa tawo, gitukod ni Jesus Christ ang Roman Catholic. By tradition, giangko nimo na. So, balik ka sa philosophy, o sa principle. According to elemental spirits si Satanas, espiritong dako. To tell you, according to elemental spirits of the world, not according to Christ. Imong pangutana kung dili si Jesus Christ, kinsa man. Akong tubag nimo si Satanas. Si Satanas is a spirit, elemental spirit. No? Not according to Jesus Christ. Imo na ganinang gibarugan nga ang pagbaton, ang pagtuo nga si Jesus Christ ang nagtukod sa Roman Catholic by tradition. Ang Bible nagsulti gyudaan bro jando. Ang iyang principle ayaw mo sigig pa captive anong philosophy nga ng pagpangilad, no? Kayo according sa human tradition. Ang sa human tradition kanang pag-angko ninyo nga si Jesus Christ may nagtukod kay di gud mabasa gud. According ni sa elemental spirit, si Satan is spirit, not of the world, not according to Jesus Christ. Natubag imong pangutana. Asa bro, ako na dungog bro nga nakikibasa Roman Catholic Church founded by Satan. Sila no, nagkadungog ka, galimunog lang yung ka kadadendo. Asa lagi bro, usa nga reference lagi mong gibasa lagi nga mabasa gyud nato Roman Catholic Church founded. Namong ko kuan dire bro. Biblia ni Richard Baxter, no? Paraphrase in the New Testament by Richard Baxter. So John chapter 10 verse 16, iingon siya dinhi, and besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather to me, and Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under me, their only universal head and shepherd. Nagiingon din sa paraphrase on the New Testament by Richard Baxter nga iyang gitukod nga iglesia Katoliko. Nya asa man imong i-referensya nimo karon nga ang Katoliko gitukod ni Satanas. Nga ang ingon sa Bible si Jesus Christ may gitukod ani. Bro, buna ko pagtubag ha. Buna ko pagtubag. Asa imong bersikulo dili ko kasugod pa lang nagsulti nako bro nga you commit a fallacy of complex question, assuming bro nga nakasulat sa balaang kasulatan ang Catholic Church, ang Roman Catholic Church. Okay? Ikaw ba yan? Bro, nangutana ko nimo. Nangutana ko nimo asa nga reference ingon ka daily reference kay Biblia. Sa mo nang gipakita ang bersikulo. Kay ikaw minutubag Biblia imong referensya nimo. Asa sa Biblia mabasa karon nga ang Roman Catholic Church founded by Satan.
Ikaw may naghatag Biblia, dili man ako. Ingon ganit na ko, no? Masabot ganit, no? Ay, Ingon ako, dali na. masabtan nimo tungod kay Di, anong kung tungod ba- masabtan nimo brother tungod kay ang palasi nimo mabasa gyud nga Roman Catholic gitukod ni Jesus Christ. Di, si Ang Palasi, inyong ginagamit nga mo diya sa Matthew. Nakay Biblia. Kita ka sa screen, ako gialsa nga Biblia? Napariyo lang gid mo ni talibong bro nga ang mga Biblia pang panglimbungan para lang Kasi gid muhaom palimbungan gid ang nga. inyuhang kwan Oy, para muhaom gid ang inyuhang. Oy, gi-order na gikan sa gawas. Kadigando, we are not kid anymore. We are intellectuals here. O, intellectual ko, bro. Gatuti tag tinuo diri, gatuti Oo. tag tinuo diri. Intellect. Ayaw ninyo paglipat-lipata. Wa ko nang lipat-lipat. Naadyo ko Biblia giabre karon. Lipat-lipata ang mga tao. Ayaw ninyo lipat-lipata. Wa adyo ko naglipat-lipat. Ikaw may nangilad. Diba? Ayaw ninyo lipat-lipata ang mga tao. Wa ko naglipat-lipat. Wala ako gibasa diri. You put the word Roman Catholic sa Bible para mag-fit lang yun ang inyong pagsuot. But nowhere kung bang in the Bible bisan pa sa Balik ko na kog bisan pa basa sa Hebrew ha. bisan pa sa Hebrew nga mga Biblia. Balik ko na kog basa Bisan pa ha. sa Hebrew nga mga Biblia. Ay sa balik ko na kog basa kay ingo man tani mo gabuot-buot ug ako nga iguro ko gabasa. Kani nga libro bro gipa-order na ko ni sa online. Naay supporter namo nagpadalaan eh. Kaya akong gipa-order sa online kay gusto ko makabatong kog kopya. Karon gipadalaan ako niya Paraphrase on the New Testament by Richard Baxter. Dili ni siya Katoliko nga Biblia ha. Protestante ni. So, unsa na be? Komentary na o Bible na? Paraphrase on the New Testament by Paraphrase. Richard Baxter. Wa ka kasabot unsay paraphrase? Dynamic Equivalence Translation na siya bro. For example, Ang paraphrasing ba? Wa ka kasabot unsay paraphrase? kabalo ko paraphrasing bro. Gusto ka ako ipakita sa inyong dan? Sa paraphrasing? Ay, kung kataw idea, kaya na ako ebidensya. Di ko mo nag-ebidensya. Nakatawa lang ko nimo ba? Nakatawa lang ko. Oo, usay pasabot mo paraphrasing. Usay paraphrasing, pasabot mo paraphrasing. Ikaw gipangutanan ako ayo ko kani kay Niya, mahataw example sa paraphrasing. Karon ako ni nagpamatukod. Sige. Muhatag kong example sa paraphrasing nga gamiton ako ning the Living Bible kay paraphrase mo ning the Living Bible. Sa John chapter 1 verse 1, ingon dire sa the Living Bible ha. Ingon, before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive and is himself God. Muna mabasa sa Paraphrase Bible, nga the Living Bible, John chapter 1 verse 1 to 2. Before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive and is himself God. So diri nga Biblia wala gamita ang word nga in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Wala gamita ang pulong word. Ang gibutang Christ kay giparaphrase man siya. So gipasabot dire. Ay nagmango ko say paraphrasing. Ano ka may balo ba? Ha? Ay kung sikon. Paraphrasing man eh. Ini katawag ako say paraphrasing. Kano kay paraphrasing man akong gibasa diri sa The Living Bible kay paraphrase Bible man ang The Living Bible unsa man ang paraphrasing atong kuno ng unsay meaning sa paraphrasing. Okay, ato pagawa sa unsay meaning sa Sige. Meaning go. Paraphrasing. Okay. Paraphrasing. Sa The Living Bible unsay meaning og paraphrase. Sige. Tara. Sige. Okay? Sabi nga rin. Tara. To paraphrase is to say something in different words than the author used. It is... Paminaw sa... Opo ko naman na siya katawa diya. Maulawan yung karon. Ay, siya katawa diya. Oo. Its purpose is to say as exactly... Saan ako na yung purpose niya? Is to say as exactly as possible what the writers of the scriptures meant. So wala siya nagbuhog iya. Yang gi-explain. Sa mas klaro nga, and to say it simply, expanding where necessary for a clear understanding by the modern reader. The Bible writers often used idioms and patterns of thought that are hard for us to follow today. So, ang paraphrasing is i-restate nimo ang giingon sa author in a way nga mas dali siyang masabtan. Sama atong sa
sa sinugdan ana-ana ang pulong, ug ang pulong uban sa Dios, ug ang pulong Dios, ang gihimo sa The Living Bible, ang gisulat nila sa wala pa'y nabuhat bisan unsa ana-ana si Kristo. Wala gamita ang term nga pulong, gigamit niya ang term Kristo. So different siya sa word nga gigamit sa author. Pero iyang gisimplify as exactly unsay pasabot sa author. Maunay paraphrasing. Di na angay katawhan kay mas gipakasabot ang dili kaayo masabot. Wala mo? Gikatawaan ta ka no kay taas man gud akong pagtan-aw sa imuha sa pag-abot aning pag-defend bitaw labi na sa Bible. Pasensya ka bro, wala ko ebidensya. Honestly, so simple lang ta nga mga words ngayon ni bro. Magtuon lang ta kadaan bro no kay ang paraphrasing man gud bro ginagamit na dili lang sa Bible, ginagamit na sa adlaw na to nga mga ginahimo. In fact, ang meaning man gud sa paraphrasing bro, kanang restating sa ato ang kaugalingong word. Kana bang gigamit gyud nato siya sa ato ang kaugalingong word. Pero i-preserve nimo ang original sa to pa. Nagsulti ka halimbawa na akay gustong ipasabot kunya akong i-deliver ngadto sa mga tao o sa laing kauban, pero ako siyang igamit in my own words. Ana ba? Kana bang halimbawa mayong kasakuha nga bro, dili lang sa tamag istorya karon bro kay kanang kuan kay kanang wala koy gana. Ana mo nay true meaning mo i-paraphrase na ko na. Pag-paraphrase na ko, ay, wala, gikapoy si Kwan, gikapoy si Gadajando. Maunay paraphrasing, bro. Na ay original text na niya. Pinod anay, anak. Kung gisulti ni mo nga author ganina, bro, ihatong kaugalingon niyang katungod sa pag-paraphrase, kay maybe Catholic yun siya. Iyang di-paraphrase. Dili Catholic ang author sa kuan sa ng Richard Baxter, sige, dili na Catholic. Mao na nigamit ko word maybe kay wala mo kailan niya no. Pero sa word pa lang nga paraphrasing bro, isa good nga imong pangutanon gud mga professionals diya mga English teacher diya. Ang paraphrase bro is not official. Imo lang gipulihan with your own words. Mo ba? Sa imo na lang kaugalingon. Okay. Para lang ang may tabo ba para lang nga mapagawas nimo ang imong kaugalingon ng pagpanabot. Okay. Para praise na siya. Okay. Pero dili na siya original. Dili original. Lupig pa traditional na. Sige, so pamatud ko no bro nga katong Kristo sa John 1:1 sa The Living Bible, dili na mo ang pulong gisgutan sa King James Version. Dala lang bro, sa to bro. Sa The Living Bible John 1:1 gigamit Christ, pamatud ko no nga dili na mo ang pulong kay yung magiingon nga gilahi. Sige, kumatodi ko no, di na mo pulong. Okay. Available ba sa internet ang Living Bible? Yes. Ay, ako mong akong Bible, dili, kuhan. Available. BibleGateway.com. Katong green na to, Living Bible. Katong green na to nga Bible. BibleGateway.com. Sir, sa bro, BibleGateway.com bro. Okay. Sige, ano sa to sa paraphrase ha? Ang sa paraphrase, ako lang kang i-ipita ng paraphrase. Nga paraphrase, doon na si original jud nga meaning. Doon na si sinuwatan ng original. Di maka-original meaning. O sige, kanang The Living Bible, may paraphrase man na. Tanawan John 1:1 niya sa online na BibleGateway.com. I-search sa Google ang The Living Bible online. Mugawas ang BibleGateway.com. I-click na siya din. I-search ang John 1:1. Tanawa. Tapos unsa may punto nimo ato bali bro? Ang gibutang sa punto nimo. Ang gibutang dito kay dili word ang gibutang kun dili Christ. Pamatud nga sayop na. Well, dili siya sayop gani. Ang bro ano akong pasabot nimo bro? Ang paraphrase according to the author na siya. According to the author. But ipasabot is very subjective. According to the author man, very subjective na siya. So, it doesn't mean nga nasulat na siya diya sa Bible tama na siya kundi ato dito sa original. Halimbawa magsumpaki ta ning duha ato sa original text kay na may giparaphrase sige pamatuli nga sayop to. Okay, katawa mo tani ko rin. Ningkamot yun. Ha? Paningkamot yun kay di juga kay skoron. Eh, ihan i-deny karon. Namo te Ministry Magazine. Sao na niya ron? Ha? Ora. Okay.
May ito pag-usap bro. Kini bang kan ba kining ang akong gustong argument sa imo karon ba kining paraphrasing including aning author sa Paraphrase Bible nga matod kanimo. Dili lang ta mag-cherry picking ani diri bro kay kung mag-cherry picking mong kita using paraphrase murag luya atong baruganan ani kay buta na to. Sige, let's assume without accepting nga si William Baxter ba tong nagkuha nimo? Richard Baxter bro. Richard Baxter, sorry, Richard Baxter. So, gigamit niya diya ang word nga Catholic. Which is, kung mag-cherry picking ta, okay to siya. No? Kung ano ba, mag-cherry picking ta, okay to siya. Sa other Bible, sa original nga meaning niya, kay paraphrase mo lang siya, so dili ni mo babasa. So, kung di natin argument duha, bro, nga ba, dili ka magkauyon like ani, ato sa original. Kay paraphrasing man to iya, bro. Kanang iya man to ko galingong word. Dili ka uyon, Catholic ka gitukod? Di ka uyon Catholic gitukod? Dili ko uyon, bro. Kay, mabito na nga kung mag-argument ang duha, ato to sa original kay mao lagi ingon sa paraphrase bro. Bro, kay dili man ka uyon bro. Namo koy kwan diri bro, The Ministry Magazine inyo ha man eh. Inyo ha niya. The Ministry Magazine, December 1928, page 29. Giingon diri, The Apostolic Christian, Ancient Catholic, Ancient Catholic, Universal Church, established by Christ and His Apostles. Sakto ni sayo. Sakto na to. So karon kaning the Paraphrase Bible karon sakto ni sayo. Kay pasi man dire. Explain na ako ka bias gid nimo. Oy bias. Explain na ako. Kaman. Ang word nga Catholic bro, exclusive din na sa inyo ang Greek na word nga Catholic. Kanang adjective nga Catholic inyo imo ulit mo nang noun unya exclusive para sa inyo. Mo man naging alang sa iglesia bro. Dili lagi na adjective lagi na ang pasabot sa Catholic katong ni na kuan ba nalibot sa kalibutan ba adjective na sa Greek na nga word. Sayop na ka. Dili na sa noun. Imo manggol nang iri ang problema manggol sa imo bro. Imo mong i-refer into noun. Sayop na pud ka. Katong apostolic sa una bro tama to bro nga they went all around the world but it doesn't mean Catholic nga naman. Ang Catholic manggod bro, sama sa imong giingon ganina, later na ikaw nisulti ganina nga later na lang naghihingan nila unya nag-spread mo into two. Pero mga apostolis mga tarong to sila ay dili ko nga dili mo tarong pero I mean mao gito sakto sa una, mao na gi-quote diha sa mong balasahon. Dili po na siya paraphrasing uy nung sa. Ay bro, ako ko bro ha. Ang iglesia bro, pag-abot niya sa Antioquia, ginganlan siya Catholic dito. Kibasa bito ni Ramil Parba tong debate nila ni Padre Darwin, the church founded by Christ is here. For the first time called the Catholic Church. Ginganlan siya. Tagalog siya na to ha. Ang iglesia nga gitukod ni Kristo ani ana karon. Og sa unang higayon, gitawag og Iglesia Katolika. Gitawag sa Iglesia Katolika. A name clearly used to denote the church throughout the world in union with the See or Diocese of Rome. So kanang Iglesia Katolika lagi na siya. Mo nang giingon diri sa inyong The Ministry Magazine ng Iglesia Katolika, gitukod ni Kristo. Og sa totoo nga kana kay katong una na tong istirahan diri inyong book nang imong gigamit nga with the union karon imong gigamit sa mo bugot ito di bataan ni. Oy taas kay kog memory ka dyan do. Bro, di ko malimot. Wako yung nalimot ka. Ang giingon ako dire si Bishop Ignatius of Antioch ang naghatag sa pangalang Catholic, siya ay maka-explain. So gi-explain niya ang paghatag niya Catholic is to denote the church throughout the world in union with the See or Diocese of Rome. Kasi siya may nag-invento sa word ng Catholic. Siya may naghatag sa ngalang ng Catholic. Siya mo explain dili ka mo. Kuha ni mo. Unya karon, ang inyong The Ministry Magazine, inyo pong gisulti nga ang Ancient Catholic Universal established by Christ and His Apostles. Unya, ang ingon sa inyong Alpha and Omega Volume 8, ang Catholic Church dunay Santo Papa. Ayo, ginagdili na kami. Katawan ako ha, kay pariyaman tag. Alpha and Omega Volume 8. Sige, tarawang Alpha and Omega Volume 8 sa word nga Catholic Church. Nakabutang sa summary points naman nakabutang summary points. Sige, Apostolic Christian Ancient Catholic meaning universal. Okay, bro.
Gibutangan ni siya og open and close parenthesis tungod kay adjective ni bro. Adjective ni. Mao ni gibutangan og open and close parenthesis to emphasize that ang meaning sa Catholic universal. Gani bro, small letter ang among gisuwat, diri small letter C. Kisay ang among gigamit. Kisay katugod. Wala mi nagsugod ha, ingon siya. The Apostolic Christian, Ancient Catholic, buta sabot sa Catholic Universal, dili ni Roman Catholic, dili Ancient Catholic Universal. It's a church established by Christ and his apostle continued at the time of Constantine. Nag-continue gini siya hangtod sa time ni Constantine 321 AD. Karon ingon ka karon sa imong gibasa bro. Ni-unite ni siya bro sa Bishop of Rome. Now, as you can see, as you can understand, simple raman kayo ni. Nag-exist ang true church sa una, which is universal, nag-exist siya. Dunay usa ka simbahan nga naa diri sa Roman, nga naa sa Rome, nga panguluhan og bishop. Ni-unite sila bro, nag-unite silang duha sa to pa. Lahi tong entity ang isa, lahi tong entity. Union manggod unsa manggod ang verb ng union good. Gahiusa ba gahiusa? Kuama, balik ko siya ba connected siya sa Diocese of Rome. Union ang gisulti. Moy na bitaw. Mo bitaw na. Mauna nga dili ko, maunang usahay ato basahon na. Gusto nga makasala nimo brother. Dili ko gusto nga makapasakit nimo kay. Kanang tao lang sab ko ba basi makalito ko og kanang ayaw lang kapikon. No, the problem ani brother Jando is kanang ang akong pagsabot usahay murag ka nang malain bitaw ko bro nga unta simple ra man unta nga ang mga words, simple nga mga English unya usbon pagid nimo nya. Wa man ko usab. Una brother Jando ba maano ko usab brother Jando mura man kulay. Wala gituon ana ba sa isip ba? Bro, wala ko nag-usab bro kay ngano man namo kay mga backup na reference. Pwede ta mi karog. Lahi. Isa ato sabto na ingo ka karon lahi ang Catholic Church, lahi ang kanang Diocese of Rome. Muna imong ipalutaw nimo karon. So nahulog na nga dunay duha ka grupo sa Kristiyano. Ang Catholic Church ug ang Diocese of Rome nahulog duha. Contradict na po na sa giingon na po diri sa Young Student Learning Encyclopedia nga for the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion. All Christians were members of the Catholic Church. Unya miingon na bugag duha na po ka Kristiyano. Duha gani no kay ngano. Ano na duha mga ingon bitaw? Naningon man sa bishop. Bro, ingon bitaw dire there were no separate sects or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal. And for those first 1,000 years, tama niya, first 1,000 years, wala pa 1,000 ang paghatag sa ngalang Catholic. For those first 1,000 years, all Christians, tanang Kristiyano, wala naglahi. All Christians. So you mean katong Diocese of Rome, Catholic po to siya? Christianity to sila natural. Nganong mag-unite man kung pareho ra man silang duha? No separate union ba? Nagkahiusa ba? Nagkahiusa sa iglesia sa Roma. Kinsa may gadala sa iglesia sa Roma? Si Apostol Pablo. Nalimot ka? Buhat 23:11. Ingo nga nagsaksi ka na ako sa Jerusalem, musaksi ka usab ka na ako sa Roma. Gaon sa Roma, wa siya nangabig dito? Muna pasabutin mo, bro? Muna pasabutin mo? Paabot sa Roma, wala sa ligi kabig sa Roma, muna pasabutin mo? Wala ba? Ay, ato itong kabi. Ang imong giingon diri ganina ba, ang reference nga itong gigamit ganina, lagi. Ikaw may unang nibasa ato. Ikaw yung nibasa ato, nga katong Apostolic Catholic Church founded by Jesus Christ. Imong gibasa. Tapos, ikaduha, nagamit kag reference ganina nga sinulatan ni kita to? Bishop Ignatius. Ni St. Ignatius nagamit ka. Okay, which is sige, itama na to nga dunay Catholic Church nga tinukod ni Jesus Christ. With the union of Bishop of Diocese of Rome. Not Bishop, Diocese of Rome. Okay. Silang duha, magkalain sila nga entity. Nganlan ganig diocese no, ang isa ganig Catholic no. Wala kay mabasa, wala sa nimo gibasa sa kuha nga kanang diocese is also a Catholic church.
only and Rome. Bro, Wala man na nimo gibasa bro, diha. nga niya siya, bro. Ako explain na kay... Wala na nimo gibasa. Ako explain na, di siya ingog ko, bro. Antioquia, na siya iglesia sa Antioquia. Kaya taga-Antioquia man lang sa Katoliko. Unya, napoy nila tukod sa Roma. Kisa may kadala sa Roma? Ang mga apostoles. Pag-ingon ni Kristo sa Buhat 23:11, ingon nga musaksi ka kanako sa Roma, musaksi sa Jerusalem, musaksi ka usab kanako sa Roma. Pag-abot sa Roma, nangabig sila ditong mga tao o wala? Bro, Nangabig ba sila mga tao dito o wala? kisa sorry, nakigibasa Ang mga apostol, pag ato nila ingon siya sa Buhat 23:11 manggod, ingon nga napamatuod ka kanako sa Jerusalem, matuod ka usab kanako sa Roma. Pag abot sa correct. Roma, nangabig sila ditong mga tao o wala? Nangabig yun na. Nangabig. Nangabig yun. Karon kato ilang kinabig nila, asa man to lagi sulod sa Antioquia? Wag ko kay balo, bro. Kay walay mabasa nga record. Di ba? Kato ilang kinabig. Bro, common sense na siya, bro. Common sense na ni siya. Dili naman ko nabay common sense, no? Kay nangabig man sila sa Roma. Ano ba, bro? Kung mag-common sense ka, magbutang tagduha ka possible options. Sige. Either naagit sila yung Church of Rome dito, dili diocese. Pwede po na. Pwede po gibutang sa diocese. So, Saan din ang kung diocese? strong yung daan na, ita-improve din mo. Kung saan dito sa Kaya ano mo, diocese? ang gibasa nimo nga book ganina ani magudong gibasa nimo nga book namo ganina imong gipamatud-an which is saka imong gay ka nga tanawa sa among iglesia among giangton. Well, pareha man tag book nga gigunitan karon. Ang ako lang ba gisundan mo biton di lang ta ka nga malain to nimo kay kanang gusto ko mangusog unta nimo ba nga simple man ta nato ang istoryahan dili nimo sabton og karon kay dili man sa among book bro katong imong gibasa ganina nga book. Ngayon ka nga the apostolic Christian ancient Catholic ingon dayon ka nga okay ang inyong balasahon nagpamatuod nga Katoliko ang una. Giingnan ta ka ganina nga which is tama na siya no tama nga Roman nga ancient Catholic pero dili na siya Roman Catholic Church. Posible katong giingon nimo dito nga Diocese of Rome mao gitoy Roman Catholic Church posible na siya karon mao na kaingon ko nga dili na siya bro kay sa next mga phrases anang imong gibasa ganina gibutang diri sa number 3 just as soon as the church joined herself to the state she persecuted the pagans and exchanged persuasion in her religious work and became the Roman Catholic Imperial State Church. So mao nang giingon ako gani mo brother nga kung halimbawa ang basis sa atong argument karon kining libro namo katong Catholic Apostolic Catholic dito nga church tinuod to Catholic to siya pero dili to Roman. Katong diocese ganina nga gisulti nako sa imuha lahi ito siya nga entity kay sa book gyapon namo nga gihimo nimo nga reference brother Jan. Nagsulti gyud sa bro nga they became Roman Catholic Imperial sa to pa kay became man nasagol sila mo tong gingon mo dunay union ni unite sila ba katong original church ganina nga dili pa Roman Catholic ni unite sila sa Diocese of Rome mao nang gitawag siya og Roman Catholic Church Imperial Catholic Church sa among libro ni nga imong gigamit ana na siya brother Jan do dili kay kanang lahi isa nga entity kay kung halimbawa ikaw siguro mo explain ana brother Jan do based sa inyong libro wala na koy argument ana makoy mo na makig-argument nimo among libro ako'y pasabot. Ana, ang word na she became. Bro ha. Akong pulpogo nimong argumento ha. Sige, go. Ano yan? Ingon dire, just as soon as this church joined herself to the state, she became the Roman Catholic Church, the Roman Catholic Imperial State Church. Just as soon as this church, kaning this church dire nga gisgutan nga ni join sa state, mao ni ang Catholic Church. Just as soon as this church joined herself to the state, nga kaning state dili ni mong Diocese of Rome. Di na Actually, akong i-call si ChatGPT dire, ang Diocese of Rome ba ay isang estado sa Roma? Ang sagot, ang Diocese of Rome ay hindi isang estado. Ito ay isang ecclesiastical na jurisdiction o isang teritoryo na pinangangasiwaan ng Simbahang Katolika sa ilalim ng pamumuno ng Papa. So, ibig sabihin, sabot kaning estado nga diin nakig-join ang church, dili nimo ang Diocese of Rome.
imong explanation, ang estado nga gi-join sa Catholic Church mo ang Diocese of Rome. Sayop. Ang diocese parte lang na sa iglesia. Oh? Ang Diocese of Rome ba ay iba sa Church of Rome? Ang sagot, ang Diocese of Rome at ang Church of Rome ay magkaugnay. So, maori na ni siya, usara na siya. Kanang Diocese of Rome, muna iglesia sa Roma. Unya, nangabig man tong mga tao, tong mga apostol. Na pasudlon da eh. Ilang palargaon sa Antioquia. Natura, maghimo sila ilang chapter sa Roma. Kanilang chapter sa Roma, muna ito, Diocese of Rome. Muna ang Church of Rome, Diocese of Rome. Muna gingon dire, sa inyong libro, kaning nga iglesia na join sa state, kaning church nga na join sa state, muna ang Catholic Church, kaning estado, dili nimo ang diocese. Kaning church nga naa sa Roma, mao ni ang ni-join sa state. Kay gi-persecute man gud sila god sa kwan. Mo nagingon sa history ba, the principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. Sa ato pa, sa panahon sa Roma, nagbangga ning estado sa Roma o kaning kuan, Roman Catholic Church, gabangga sila. Karon kay ang ilang estado ni abot man panahon nga na-convert ang ilang emperador sa Kristyanismo, mo tong gihunong ang persecution. Mo na karon, nagka-join sila, nagka-join sila dito na matubas sa inyo ang libro. She became the Roman Catholic Imperial State Church. Mo nagiingon sa inyo hang libro. Wala giingon nga ang estado dire mo ang diocese. Taka ra kag tabi. Okay bro, kasabot kasi mong ginapasabot bro no. Sa among libro sa lamang gibata bro. Lamang ko. So doon ay tulo ka entity karon diri ang namugna aw ang present tulo ka entity. Una katong Catholic Church, nga Apostol Catholic Church. Ikaduha ang Roman Empire. Ikatulo ang Diocese of Rome. Okay? Ang Diocese of Rome. So, ikatulo. Tanawa bro ha. Pasbuan ako pagbasa bro ha. Pasbuan ako pagbasa. Just as soon as this church joined herself to the state, the persecuted pagans and exchanged force and persuasion in her religious work, and she became the Roman Catholic Imperial Church of the State. It's a state church. Okay. Akong pangutana nimo bro. Aside sa Roman Catholic Church, unsa nga simbahan even to the present time nga nagdala og entity sa Roman government? Until present time ha? Until present time. Unsa nga church ang nagdala sa religion sa state sa Roman until this very time? Wala na may estado ron kay wala naman Roman Empire. Akong ibasa nimo nga na estado. Kanang Vatican City. State man na bro, ang iyang official niya nga religion kay kuan man. Dili na mo ang Roman Empire. Catholic man. Dili na mo ang Roman Empire. Roman ang Vatican City is a deceased state of Roman Empire. Basahan ta ka ha. Nawala ha, dali lang. Sige, ito nga nun dire. Napa ba yung Roman Empire? Basta dia, Meron pa bang Roman Empire ngayon? Dili, karon. Karon man mong gipasabot. On the present man ka. Lagi, Vatican City man karon. On the present man ka, di present ha. Sige. Akong gipangita akong kuan bro. Ingon dire, wala na ang Roman Empire sa kasalukuyan. Ang Roman Empire na isa sa pinakamakapangyarihang imperyo sa kasaysayan ay nahati at tuluyang bumagsak. Maraming siglo na nakalilipas. Tulong. Bumagsak na gani. Hindi na naapa sa present. Karuhan ay mong tuon diha eh. Ikaw ba, ipugos mo ba ang dili ang ipugos ba? Ay, minawa akong kanang sakto na ko sa... Ako mangutana be. Kaning giingon dire. Just as soon as this church joined herself to the state, kinsa ning this church ipasabot dire? Katulagay ng Katolik, lagi Apostolic Katolik.
So katong Apostolic Catholic ni join sa state, sakto? Sakto, yes. Oh, katong state nga yang gi-join unsa man to siya? Vatican? Roman Empire at the time. Roman Empire. So sa diyang nag-join siya sa Roman Empire, she became the Roman Catholic Imperial State Church. Yes, Oh. official Ang- state religion na siya. Ang pangutana, sa ato panahon na po ba Roman Empire, wala na? Of course, wala na. Oh, yun. Muna isa. Kabalo ka kasi napuli. Vatican. Taga-atag example. Simple lang nga explanation. Katong Pope atong at that time, asa man to, ang iyang linyit niya, asa man na nagpuyo. Ayun, ako sa putan ako, sakto mo tingin mo. Ang Vatican ba ang siyang ipinalit sa Roman Empire? Ato sang kono bro kay Roma Quanta. Muni sakto nga tuon. Oo. Tuon ba tuon? Huli Google o huli chat. Sige ha. Ingon diri ha, ang Vatican ba ang siyang ipinalit sa Roman Empire? Kay ingon nang ka nga giilisan sa sa Vatican. Ingon diri, ang Vatican ay hindi ipinalit sa Roman Empire. Hindi man day bro. Si Piat na buto bro, si Piat na buto, kaya no. Bro. Si Piat na buto, si Piat. Okay no, Asa man na si Piat? Ingon dire, ang Vatican ay hindi ipinalit sa Roman Empire. Wala man kugod naging. Di man gud mo masabtan akong pangutana, good. Bro, ako na po ni isa pa ko rin, ako na po i-replay balik para Ang madungog nimo. Empire sa Roman, consist na siya sa 10 tribes gani, no? Mauna nga niabot ang kanang gitawag og Empire sa Dark Roman, Ages. Sa Empire history nato. Sa history nato gitawag na siya og Dark Ages, bro. Kay mauna na ang time nga wala na emperor sa Roman Empire. Bro. Kinin mo ganina, mauna decay, mauna iyang ang imperyo ng ang imperyo sa Roma kay nabayan sa 10 states? Composed na siya of 10 tribes. Ostrogoth, Visigoth, composed by Vandal, 10 tribes. Pilipino po, ang tribe, kingdom na po. Kingdom na lang. No na to. Oh, tanawa, sa Piat na Buga. Ang Roman Empire ay hindi binubuo ng 10 tribo. Oh. Ito ay malawak na imperyo na naglalaman ng maraming rehiyon, lahi at kultura. Sa kasaysayan, ang mga tribo tumutukoy sa mga tao bago pabuo ng Roman Empire, kadalasan mga grupo ng mga taga-Europa. Dili mo lang 10 tribes, bro. 5 raman din eh. German, Celts, Italics, Greeks, at Semitic tribes. May gingon din nga 10 tribes. Okay. Ipo na to. Basaw na to. Man din kay sango jud karon kay historical at ng isgutan. So ito kay ni ChatGPT ang history. Ipiat jud karon. Ang Roman Empire, especially during the last years niya, various kingdom and tribes were both within outside of its border. The Ostrogoths were one of such group. Doon na yung mga nangawala ani nila. Pero ang noted kay diri, Ostrogoths, nga mao ang German, Visigoths, Vandals, Franks, and Huns. Ang Huns actually, kung basahon ni mong history, nomadic na ni sila, di na ni sila part sa Roman history, or sa Roman Kingdom. Nagsettled ang during the Dark Ages, nagsettled ni nga mga country. Nagsettled ni silang tanan-tanan. Okay? Nagsettled ni silang tanan-tanan. So, usa ni ini bro, pag down up during the Dark Ages, pagkawala na sa mga pag-settled na sa mga tribes, pagwala na nila tanan-tanan, ang Vatican City na maunay ni Tuboy. Maunay ni Tuboy nga powerful nga kingdom. Mao nang niingon ko sa imo bro nga ang Vatican City ghost na siya sa Roman Empire nga nawala. Ghost ba siya next ba? Kaya nganong ngaymo tang ghost? Siya man gud ang nigunis bro sa official state religion sa Roman Empire at that time. Kasabtan nimo nga ang Roman Empire doon na sila state religion. Mauna karon ang naa sa Vatican nakalingkod. Oh, mao na sa Vatican nakalingkod. ChatGPT.
Ato na po ko na po dire. Ato konjo ka sango ka nuneron. Ang Vatican Sige, City, tatay, ah. ang Vatican City ba ang ghost ng Roman Empire? Sagot. Ang Vatican City, Silan ka. ang Vatican City. Akong terminology, ayaw ibutang sa imong chat GPT. Natural kay ang chat GPT based on reality man na imuha kay imagination naman na. Adi ko mutuon nimo. Di ko mutuon nimo. Nakig-discuss Dili ka na ko ang ituuhan imo mga istorya kay imo ra din ang kaugalong terminolohiya. Nakig-discuss ka sa kuha for mini out. Hindi karon mo lang di ko mutuon. Mura rin ka gwana. Mura na rin ko ani kanang mura ra ko ani imong gipatuo sa imong damgo. Pili, brother Gando. Ang Vatican City, ang Vatican City ay hindi maituturing na ghost ng Roman Empire. Hindi siya terminology gani nako no, terms gani nako no. Ako agani ang terms no. Lagi. Ang state. Lagi imong bot-bot. Ang state religion mao gigunitan pud karon sa Vatican. Ay bot-bot lagi bot-bot. Okay na akong terms na gigamit na para makasabot ko no. Ay sakpan ka. Oh my goodness. Ayo bro, mag-sharing kita bro. Siguro ni mudaan nga imo mga istorya based on reality. Ayaw ko anang inyo ko galingong mindset ninyo, mind-blowing ninyo, kay di ko mo kagat ana, mo bitad ang nailad ko sa una na. Inituo ko sa inyong mga istorya. Resulta, nakita na ko nga, palpa ko, wala. Imo ko patuohon nga ang Vatican mo ang ghost sa Roman Empire nga di mo migingon diri. Sige. Geraw. Chat GPT man na imong giko ano? Chat GPT man na imong gigamit dia? Chat GPT, Sige. Pila man gyud sila kabuok ang kwan? Pila man gyud sila kabuok ang kanani ang kingdoms or tribes nga nag-compose during sa Old Roman Empire? Ingon ang Old Roman Empire nag-compose og 5 tribes. Germans, 5 tribes. Celts, Italics, Greeks, ug Semitic tribes. Pero nga daw, isuwat daw diya sa imong sa imong GPT. Ibutang go diya, bro. Ibutang go diya nga how many kingdom composed of Old Roman Empire? How many kingdoms? Composed of Roman Empire. Naman na gipatay bro nga tulo ka kingdom. Di-secret nilang tulo ka kingdom of Roman Empire. How many? Okay, how many? Kaya itong mga libro nang wala itong mga libro. Okay, ito muna sa gulo. The Roman Empire was not composed of a fixed number of kingdoms. Instead, ako ipakita sa screen. Sige. Okay. Yung dire, the Roman Empire was not composed of a fixed number of kingdoms. Instead, it encompassed a vast and diverse range of territories that included various peoples, cultures, and political entities. However, it is possible to recognize some of the major regions and kingdoms that were part of or influenced by the Roman Empire at different times. Here are some keys and areas and groups. Key regions and kingdoms: Italy, Gaul, Hispania, Britannia, Africa Proconsularis, Macedonia and Greece, the Eastern Province. Kingdoms within ang kingdoms within the empire's client kingdoms: Judea, Numidia, Mauritania. Pila daw? Unsa man kanang? Pila daw tong kabok? Italy, Gaul. Pila kabok? Ay, pila ra kabok? Ako gigisa isa gali. 7 may nambutan diri Italy, Gaul, Hispania, Britannia, Africa Proconsularis, Macedonia, and Greece, the Eastern Provinces. Pila? 7. Pero yung kaganyan ni 5. Lahi po itong tribes. Tribes mo ito, yung tribo mo ito. Tribo yung mga pangutana, dara Ang Roman Empire ay hindi binubuo ng 10 tribo. Ito ay isang malawak na empire na naglalaman ng maraming rehiyon, lahi at kultura. Ang iyang tribo niya, Germans, Celts, Italics, Greeks, Semitic tribes.
Mangutana lang ko sa mga kanang nakaibalo ka sa mga old names ana bro, kaya nang sa German, ana, kaibalo ka sa France, kaibalo ka ana, kada mga old pa during Roman Empire pa nga names ba? Nakaidea na. Mo bitaw ni bro. Infant, bro. Kanang inyong Infant name. kanang inyong gipantudlo ninyo bro. Mo na dako kayong palpak. Dili man ni gitudlo sa mo. Ano gibasa na ko karon diri sa history o. Mangutana ra kay ko sa imo kung sa nga mga ngalan sa tribes naanap po kay bro, kabalo ko sa inyong gipangingan lang nga mga 10 divided kingdoms bro. Kabalo ko ana. Na Hirulay, Vandas, Ostrogoths, Pangs, Visigoths. Ana, kabalo ko ana niya kay namon listahan ana. Tinuod na siya bro, dili. Tinuod siya dili according sa history, tinuod dili. Dili gyud bo. Malasa jud kay nimo ay. Wa gyud ito nang inyong panagna gali tanawa ang inyo ang guwapo kayo bro og Muni kini. Muni gi kaya karon manggod. Diha nayabo si kuan bro. Wala ka kung Diha nayabo si Relax kagayan di oro kaya ako siya gi-explain na di mo siya kabungkag ana. Karon manggod okay lang kayo nga gawat ang gyapon ako kay unsa man gali ang imong tubag karon tungod kay wa magud ta naka ready aning imong kuan. Pero time will come, tagay lang po kog time nga sunod na po dinig live niyo muna po. Magkuan ko, mag-prepare ko danog libro gyud. Ano bro, alam yan bro. No? Bro, ang alam yan bro, tingis ko bro kanang Daniel City. Tinuod ba gyud ng inyong interpretation sa Daniel City 23 na 25? Ano to isgutan? Sige. Sugod sa dos ta sugod. Dos, so lahi po ng adlaw ng dos. Dos pasugod, gusto na ko sugod sa dos niya abot-abot ka sa city. Sige, ano na lang. Dili to usahon na atong lain-lain sa adlaw karong dita magka mura tagbaki nga ambak. Sige, Daniel dos atong sugdan. So kung sa man Daniel dos sa isgutan. Karon, wa tay kananay. Ay, way ka nanay. Nara mo ko dialogo niya. Nara mo ko dialogo sa niya. Sige, unsa may mo puta na. Sige, alito Daniel dos. Ikaw sa akong pangtanong kay kami amo amang proponent bro. I mean amo namang gid saktong kana na pagtuon. Wala man may kamo may na saktong pagtuon ka kamo ko pangutanon. Ikaw may okay, let's go. kamo may nagtuon gyud ana. Ari ko sa Daniel dos.